May mga bagay na kahit labag sa ating kalooban at hindi natin kayang sikmurain ay pilit nating tinatanggap alang-alang sa ating pamilya. Lahat ay ating pagtitiisan, paghihirapan at susuungin para lamang mapanatiling ligtas at masaya ang mga miyembro ng ating pamilya na nasa peligro ang buhay. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po akong Warren. At ang kwento ko pong ibabahagi ay hindi ko personal na karanasan, kung hindi kwento ng aking tiyuhin na si Tio Lambert. Noong maimbita siyang magluto sa isang malayong pistahan. Bata pa lamang ay marunong nang magluto si Tio Lambert, sapagkat maaga siyang tinuruan ng kanyang mga magulang. Gayon din ang mga gawaing bahay, kaya marunong siya sa buhay. Siya din ang madalas na nagluluto ng hapunan ng kanyang pamilya, kaya maaga siyang umuuwi sa kanilang bahay. Pagkatapos ng klase sa paaralan at naghahanda na siya ng masarap na ulam para sa mga ito, noong sumapit na siya sa pagbibinata ay nahasa ang kanyang talento at kahit anong lutuin niyang mga putahe ay talagang katakam-takam. May pambihira siyang kaalaman at kagalingan sa pagluluto, kaya kahit ang mga kaklase niya at mga kaibigan ay napapabilib sa kanya. Parati siyang tinutulungan at sinusuportahan ng panganay niyang kapatid na si Tio Martin. At ito na rin ang kasakasama niya sa tuwing naiimbitahan siyang magluto sa mga okasyon tulad ng kasalan, kaarawan, pista, kumpil o binyagan. Nasa 19 na taong gulang siya nang maganap ang kanyang nakakatakot na karanasan na hinding-hindi niya makakalimutan. Natatandaan niya noong taong 1994. Nakatira pa lang sila sa isang maliit na kubo sa probinsya. Salat man sa kahirapan ay masaya silang namumuhay ng kanyang pamilya. Isang araw ay may umarkila sa kanyang mag-asawa. Inimbita siyang magluto sa isang liblib na baryo sa Masbate para sa araw ng kapistahan. Malaki-laki ang kikitain niya at matutugunan niya ang ilang gastusin sa kanilang bahay. Kaya pumayag siya sa alok pero ipinakausap niya na kung pwede niyang isama si Tio Martin dahil marunong din naman itong magluto at matutulungan siyang makapaghanda ng mga lulutuin. Pumayag ang mag-asawa at nagpasalamat sila kay Tio Lambert bago sila umalis. Bata pa lang ay sandandikit na silang magkapatid, kaya parating sumasama at hindi humihiwalay si Tio Martin kay Tio Lambert. Kinabukasan bumiyahe na silang magkapatid patungo sa liblib na baryo at inabot sila ng gabi bago sila nakarating. Medyo kakaiba doon at talagang nakakapangilabot ang mga tingin ng mga tao. Kamuntik pang magdalawang isip si Tio Lambert at bumalik sa kanilang bayan dahil sa takot niya na mga aswang ang mga residenteng nakatira sa lugar na yon. Subalit naisip niya kung gaano kalaki ang masasahod nilang magkapatid para sa serbisyo nila. Kaya kahit labag sa kalooban niya, ay tumuloy siya at hindi na lamang pinansin ng mga tao sa paligid. Nakarating sila sa bahay ng mag-asawa at namangha sila sa lawak at laki ng bahay nito. Mga antigo ang mga sangkapan at hindi basta-basta. Mukhang mamahalin. Walang anak ang mag-asawa kung kaya't mahilig silang tumanggap ng maraming bisita sa kanilang bahay. Mukhang mayaman ang mag-asawa, kaya marahil malaki silang magbayad sa pagkakaarkila nila sa magkapatid. Nagbiro pa si Tio Martin kay Tio Lambert na kung bata pa lang sana siya ay malamang nagpaampon na siya sa mag-asawa dahil siguradong matutugunan ng mga ito ang pangangailangan niya. Siniko siya ni Tio Lambert at sinabihang tumahimik sapagkat malapit lamang sa kanila ang mag-asawa at posibleng marinig ang kanilang usapan. Nagtungo sila sa may sala at saglit silang kinausap ni Ginoong Matyas. Nabanggit ni Ginoong Matyas na nakahanda na ang mga lulutuing karne, pati ang mga sangkap sa kusina at sinabi din niya kung anong mga putahing lulutuin para sa araw ng pista. Tumalima ang magkapatid at dali-dali silang pumunta sa kusina.
Nasabik silang makita ang mga rekado at iba pang lulutuin. Magsisimula ang pista ng 6:00 ng umaga sa kinabukasan. Kaya naman gabi pa lamang ay naghanda na silang dalawa ng mga lulutuin. Nagkape na muna sila para hindi antukin. Mabuti na lamang at may 2 duyan sa may kusina. Kapag natapos silang magluto ay pwede silang umidlip sa duyan. Pagkakita nila sa mga rekado ay wala silang makitang asin, bawang at kalamansi. Namumroblema si Tio Lambert kung paano pa sasarapin at magkakalasa ang mga pagkain, subalit sinabihan siya ni Tio Martin na pagkasyahin at gamitin na lang ang alternatibo kung anong pampalasa ang matatagpuan sa kusina. Wala na namang nagawa si Tio Lambert kung kaya't sumunod na lamang siya sa kanyang kapatid. Paspasan sila ng pagluluto hanggang sumapit ang hating gabi. Nakatapos na silang magluto ng 2 putahe noong makaramdam ng pag-ihi si Tio Lambert. Kaya kinailangan pa niyang lumabas ng bahay sapagkat nasa may labas ng likod bahay ang palikuran. Pagkalabas niya ay sumalubong sa kanya ang liwanag ng kabilugan ng buwan. Umalma ang isip niya dahil may tanglaw siyang liwanag noong gabing yon. Lumakad siya patungo sa palikuran at nang makaraos ay dali-daling bumalik sa kusina, subalit tumigil siya sa paglalakad noong may matanaw siyang isang bulto malapit sa isang kuprahan na ilang hakbang lamang mula sa bahay. May isang babae ang nakaluhod habang may kinakain na kung anong bagay. Matagal na nakapanood sa kanya si Tio Lambert hanggang sa lumipas ang ilang sandali at tumayo ang babae. Hindi niya inaasahan ang tagpong yon. Napumulaga si Tio Lambert nang makita niya si Ginoong Matyas na punong-puno ng dugo ang bibig at tila mayroon siyang nilulunok bago nagmamadaling lumakad patungo sa loob ng bahay. Maingat namang pumasok sa pinto malapit sa may kusina si Tio Lambert na takot at namumutla habang habol hiningang sumandal sa may dingding. Nakita siya ni Tio Martin at naisip nito na may kinatatakutan si Tio Lambert na nakita niya sa labas ng bahay. Tinanong niya ang kapatid kung anong nangyari at kung bakit ito humihingal. Kaya isiniwalat ni Tio Lambert kay Tio Martin lahat ng kanyang mga nasaksihan sa may kuprahan. Umakyat ang kilabot sa buong katawan ni Tio Martin at naisip nilang magkapatid na posibleng aswang ang mag-asawa at ang mga niluluto nilang pagkain ay maaaring karne ng tao. Isa pa sa patunay nilang mga aswang ang mga nakatira doon ay wala man lamang asin, kalamansi at bawang na pampalasa sa mga pagkain. Napagdesisyonan nilang magkapatid na kapag natapos na silang magluto ay aalis na sila sa lugar na yon at hindi na sila magpapaabot ng umaga sapagkat baka sila na ang kasunod na isahog sa mismong araw ng pista. Kaya noong bandang 3:00 ay gumayak na silang dalawa pagkatapos nilang magluto ng 5 putahe. Nilinis nila ng husto ang lamesang pinaglalagyan ng mga nilutong pagkain. Pagkatapos ay lumabas sila sa kusina at hustong sumalubong sa kanila sa sala ang mag-asawa. Natigilan ng dalawa sa sobrang gulat. Bumati sa kanila ang mag-asawa at napansin nilang nakagayak na ang mga ito sa pag-alis. Kaya tinanong ng mag-asawa kung anong gagawin nila. Nabanggit nilang magkapatid na kinakailangan nilang makaalis dahil natapos na ang serbisyo nila, pero hindi sila pinayagang makauwi ng mag-asawa dahil wala na palang sasakyan ang dumaraan doon sa ganoong oras. Magkakaroon na muli ng biyahe sa ganap na 6:00 ng umaga. Isa pa ay delikado kung aalis sila dahil liblib yung baryo at baka mapahamak pa sila kung magpipilit silang umuwi. Walang nagawa ang magkapatid. Sumagi sa isip nila na kung maglalakad sila ay mas mapapadali silang masundan at mapatay ng mga aswang kung kaya't nanatili lamang sila sa loob ng bahay. Inalok naman sila ng mag-asawa na magpahinga na muna sa isang bakanting kwarto. Subalit mas pinili na lamang nilang magduyan sa kusina at hintayin na lamang ang umaga.
Hinayaan na lang sila ng mag-asawa basta't ang bayad ng mga ito sa kanila ay ibibigay nila bago umalis ang magkapatid. Bumalik ang magkapatid sa kusina at humiga sila sa duyan. Pinilit nilang matulog subalit kada kalahating oras ay nagigising sila dahil sa takot sa mga kaluskos sa paligid. Hindi sila mapalagay lalo pat aswang ang kasama nila sa bahay at hindi imposible na patayin sila ng mga ito. Kinakabahan man ay pinili na lamang nilang magdasal ng taimtim sa tuwing nagigising sila. Subalit hindi talaga mapanatag ang isip nila sa tuwing may naririnig na ingay o kaluskos sa may loob ng bahay. Sumapit ang bukang liwayway. Malapit nang dumako ang 6:00. Nakahinga ng maluwag ang magkapatid dahil nakaligtas sila sa iilang oras na pagpapahinga sa kusina. Pupungas-pungas na bumangon ng magkapatid mula sa duyan. Naghilamos silang dalawa at pagkatapos ay lumabas ng kusina subalit sa sorpresa nila ay may mga dumating na bisita. Kaya dali-dali silang naghanda ng mga putahing ilalapag sa lamesa. Mabilis silang kumilo sa pagsisilbi ng mga putahe. At nagsaing pa sila para naman mainit ang kanin na ihahain nila sa hapagkainan. Makalipas ang ilang minuto ay naihain nila ng maayos ang mga pagkain sa hapagkainan at dumulog na din ang mga bisita. Nagsimula silang kumain at talagang nasarapan sila sa bawat putahing kinakain nila. May isang ginang ang nagtanong kay Ginoong Matyas kung sino ang kusinero at pinakilala niya ang magkapatid. Puring-puri ng ginang at ilan pang mga bisita ang dalawa dahil masasarap ang mga putahing kanilang niluto. Umalma naman si Tio Martin at sinabing si Tio Lambert talaga ang nagluto ng mga putahe. Tumulong lamang siya sa paghahanda ng mga sangkap. May sumabat naman isang lalaki at inalok silang magkapatid na kung pwede silang arkilahing magluluto sa darating na kaarawan ng kanyang kapatid sa susunod na linggo. Hindi kaagad nakasagot ang magkapatid dahil talagang ayaw na nilang bumalik sa liblib na baryong yon. Subalit mapilit ang lalaki, kaya tumugon si Tio Lambert na pag-iisipan muna nilang mabuti. Matapos ang ilang sandali ay pasimple silang nagpaalam sa mag-asawa at dumiretso na sila sa may pinto. Iniabot ni Ginoong Matyas ang bayad sa kanila na nakabalot sa sobre at nagpasalamat ang mag-asawa sa kanilang serbisyo. Inalok pa sila ng mga ito na magdala ng mga pagkain subalit tumanggi sila at nagmadali na ring umalis ng bahay. Pagkalabas nila ng bahay ay kaliwat kanan ng pag-iimbita sa kanila ng mga kapitbahay. Napakaraming tao sa kalsada at maraming mga matatalim kung makatingin sa kanila na para bang gusto silang kainin. Umaripas sila ng takbo palayo sa may mga kabahayan at pagkatapos ay nagsuot sila sa kasukalan bago sila nakarating sa terminal ng tricycle. Umarkila sila ng tricycle at mabilis na pinaharurot ng driver ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay kinakausap sila ng driver at nabanggit nito na baryong pinuntahan nila ay baryo ng mga aswang at nagpapasalamat siya dahil nakalabas pa ng buhay ang magkapatid. Mabait pa din ang mag-asawang umarkila sa kanila sapagkat hindi sila nito pinatay. Pagkadating nila sa may bahay, wala silang pinagsabihan ukol sa kanilang mga nakakatakot na karanasan. Panay positibo ang mga sinabi nila sa kanilang mga magulang ukol sa mag-asawa pati sa mga bisita nito noong pista. Lumipas ang mga araw at napanatag ang kalooban ng magkapatid, subalit dumating ang matinding pagsubok. Inatake ang kanilang ama at dinala niya sa ospital sa bayan. Kinakailangan nila ng pera na pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Gipit noon ang mag-anak dahil sa dami ng kagastusan at wala silang ibang mahingian ng tulong. Hanggang sa dumating ang isang araw, ay laking gulat nilang magkapatid na bumisita sa bahay nila ang lalaking nag-alok ng trabaho sa kanila bilang kusinero sa kaarawan. Ayaw na ayaw sana nilang bumalik sa liblib na baryo kaso kailangan nila ng pera.
Nilunok ni Tio Lambert ang kanyang pride. Umapit na din siya sa patalim at tinanggap niya ang alok ng lalaki. Pero bago sila gumayak pabalik sa liblib na baryo, ay naghanda sila. Kinagabihan ay nagbaon sila ng mga asin, kalamansi at bawang na inilagay nila sa kanilang mga bulsa at dalang sisidlan, at nanalangin sila sa kanilang altar na patnubayan sila ng pagbabalik nila sa liblib na baryo. Natulog sila ng maaga at mukha namang naging mahimbing at sapat ang kanilang tulog. Bumawi sila dahil hindi sila nakatulog ng maayos noong nasa bahay sila ng mag-asawa. Pagkagising nila ay maganda ang kanilang pakiramdam, kaya nakasigurado silang may lakas sila sa buong araw na pagluluto. Kinaumagahan ay bumiyahe sila patungo sa liblib na baryo. Mabuti na lamang at may nasakyan sila sa ganoong kaagap na oras. Ang kaarawan ng kapatid ni Lucio ay isasagawa sa ganap na alas 5 ng hapon. Kaya naman noong makarating ang magkapatid ay kaagad na silang naghanda sa may kusina. Katulad ng naranasan nila sa mag-asawa, nakahanda na ang mga karne at sangkap sa kusina. Tila ayaw ni Lucio na ang magkapatid pa ang mismong bibili at pipili ng karning lulutuin. Halatang panay karne din ang putahe at wala din pampalasang asin. Kalamansi at bawang, kaya nakakatiyak silang magkapatid na aswang din si Lucio. Pati ang kapatid nitong may kaarawan. Naisip nila na walang matinong tao ang maninirahan sa liblib na baryo na napapaligiran ng mga aswang. Medyo masama ang pakiramdam ni Tio Martin, kaya pinagpahinga na muna siya sa isang tabi ni Tio Lambert. At siya na mismo ang naghanda at nagluto ng lahat ng mga putahe. Kaya naman niyang mag-isang magluto basta kabisado niya lahat ng mga putaheng lulutuin. 4 na putahe ang natapos niya hanggang alas 4 ng hapon. Pagod na pagod siya, kaya naman pumahinga siya sa isang sulok. Inalok sila ni Lucio na kumain na muna dahil sigurado siyang gutom na ang magkapatid, subalit tumanggi sila at sinabing busog pa silang dalawa. Subalit ang totoo ay ayaw nilang tumikim o kumain ng anumang pagkain sa lugar na yon, sa takot na mayanggaw at makakain ng lamang loob ng tao. Hindi maunawaan ni Tio Lambert kung bakit malalagkit ang tingin sa kanya ni Lucio. Napakalambing pa nito sa kanya samantalang formal ito kung makipag-usap sa kanyang kapatid. Pansin din niya yun ni Tio Martin. Kaya biniro niya si Tio Lambert na mukhang naaamoy nito ang personalidad ni Lucio. Kulay berde ang dugo nito at nakakatiyak siyang may espesyal na pagtingin ito kay Tio Lambert at hindi magtatagal ay siguradong aakitin siya nito. Kinikilabutan naman si Tio Lambert sa mga sinasabi ng kanyang kapatid, kaya sinaway niya ito. Maya-maya ay naiba ang kanilang paksang pinag-uusapan. Nagkasundo sila na bagong dumating ang mga bisita ay makuha na nila ang bayad kay Lucio para makauwi na sila kaagad sa kanilang bahay. Subalit hindi yun nangyari. Sa kamalasan nila ay inabot sila ng mga bisita, kung kaya't wala silang ibang nagawa kung hindi ang magsilbi at maghain ng mga putahe sa pagkainan. Nakilala nila ang may kaarawan, halos mapatulala si Tio Lambert sa kagandahan ni Lisa na kapatid ni Lucio. Naghawak kamay sila at naramdaman ni Tio Lambert kung gaano kalambot ang kamay ni Lisa. Subalit naisip niya na aswang din ito, kaya pinilit niyang wag magpatukso sa kagandahan nito, kung kaya't kaagad siyang bumitaw sa pagkakahawak ng kamay dito. Lumapit si Tio Lambert kay Tio Martin at inalis ang tingin kay Lisa. Magkahalo-halo noon ang mga bisita. May mga kabataan at may matatanda, subalit hindi nakita ng magkapatid ang presensya ng mag-asawang Matyas. Kaya naisip nila na hindi imbitado sa kaarawan ni Liza. Habang kumakain ng mga bisita ay hindi nila mapigilang matakam sa masasarap na putahe. At talagang pinuri pa nila si Tio Lambert sa pagluluto nito ng mga putahe. Nagpasalamat siya sa mga bisita at pagkatapos nun ay isinama niya si Tio Martin sa pakikipag-usap kay Lucio.
Medyo dumistansya sila sa may hapagkainan. Gayon din sa mga bisita at nag-uusap sila ukol sa bayad ng kanilang serbisyo. Pabulong na nagpaalam ang magkapatid kay Lucio dahil kinakailangan nilang makahabol sa huling biyahe. Bago pa sumapit ang gabi, ngumiti naman si Lucio at inutusan niya si Tio Lambert na sumama sa kanya sa kwarto nito at doon niya ibibigay ang bayad. Kinabahan si Tio Lambert at pakiramdam niya ay may masamang balak sa kanya si Lucio. Ayaw pa sana niyang kumilos pero pasimple siyang binulungan ni Tio Martin at nilagyan sa bulsa ng isang pirasong kalamansi at maliit na supo ng karampot na asin. Bago siya inutusang sumunod kay Lucio. Hindi naman nagpahalata si Tio Lambert at ngumiti siya kay Lucio. Habang naglalakad sila patungo sa kwarto nito, maganda ang kabuuan ng bahay ni Lucio at masasabing may kaya siya sa buhay. Pagkapasok nila sa kwarto ay isinaradong mabuti ni Lucio ang pinto, kaya lalong kinabahan si Tio Lambert. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib pero kinontrol niya ang kanyang takot at hindi nagpahalata kay Lucio. May kinuha sa kabinet si Lucio na isang sobre na naglalaman ng pera at mabilis niyang binigay kay Tio Lambert. Nagpasalamat si Tio Lambert at inilagay niya sa kanyang maliit na sisidlan ang sobre, saka maingat na isinarado. Nagpasalamat siya sa kabutihang pinapakita sa kanilang magkapatid ni Lucio. At pagkatapos ay nagpaalam na siyang uuwi subalit lumapit sa kanya si Lucio at pinigilan siyang makalabas ng pinto. Kinausap siya nito sa malambing na boses at nagpaikot-ikot ang kanilang usapan sa kung saan-saang bagay. Pakiramdam ni Tio Lambert ay inaakit siya ni Lucio para magkasala siya subalit talagang wala sa bokabularyo niya ang magnasa at pumatol sa kapwa lalaki. Hinawakan ni Lucio sa tagkabilang balikat si Tio Lambert at dumako pababa ang mga kamay nito patungo sa dibdib, diretsyo sa tiyan at pagkalalaki ni Tio. Natatakot na si Tio Lambert at pilit niyang iniaalis ang mga kamay ni Lucio sa kanyang katawan. Pinagpapawisan na siya ng malalamig at parang sasabog na ang puso niya sa matinding kaba. Naaalala niya noong nasa sekundarya pa siya na may isang estudyanteng lalaki ang nagkagusto sa kanya at araw-araw na nagpapadala sa kanya ng sulat at tsokolate. Natakot siya noong may nagka-interes sa kanyang lalaki. Hindi niya lubos maisip kung bakit lapitin siya ng mga lalaki samantalang mas matangkad, matipuno ang pangangatawan ni Tio kaysa sa kanya. Kung sa tindigan ay wala din siyang binatbat sa kanyang kapatid. Paliwanag sa kanya ng estudyanteng lalaking nagkagusto sa kanya ay malakas ang kanyang sex appeal. At mas gwapo siya kumpara kay Tio Martin at hindi lamang iisang lalaki ang nagkakagusto sa kanya. May ilan pa siyang lalaking kamag-aralang may lihim sa kanyang pagtingin. Dumating pa sa punto na may mga sumusunod sa kanya pa uwi sa tuwing hindi siya nakakasabay sa pag-uwi ni Tio Martin at ang mga barkada niya. Kaya palagi siyang may dalang patpat sa tuwing magsusulo siyang maglakad sa kalsada. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pumapatol sa lalaki. Kaya simula noon ay naglakas loob siyang manligaw sa hinahangaan niyang dalaga sa kanilang paaralan. Kahit nag-aalangan siya kung gusto ba rin siya ng dalaga. Pinilit niyang maging positibo at matapang upang mapasagot ang babae. Nagkaroon siya ng nobya kung kaya't tumigil na din ang pagpapadala sa kanya ng sulat ang mga hindi niya kakilalang mga estudyanteng lalaki. Pero hindi pa rin napanatag ang loob niya. Pagkatapos ng isang taon, ay lumipat siya ng paaralan sa takot niya na mapag-interesan na naman siya ng mga lalaki. At ang masama pa ay pagtangkaan pa siyang molestahin at gawan ng masama. Kinausap ni Tio Lambert si Lucio na itigil ang ginagawa nito. Subalit, hindi ito nakinig sa kanya. Bagkus ay itinulak siya nito sa kama at pilit na binubuksan ang botones sa kanyang damit. Sinuntok ni Tio Lambert sa mukha si Lucio at sa sobrang lakas ay halos mapasandal ito sa pinto
Tumayo si Tio Lambert at nakita niya na nanlisik ang mga mata ni Lucio. Pagkatapos ay bumalasik ang mukha nito at tinubuan siya ng mga pangil sa bibig. Sinakal siya nito pagkatapos ay sinikmuraan. Tumilapon na naman siya sa kama at napabaluktot siya sa sobrang sakit. Pero kinapa niya sa bulsa ang asin bago pa muling makaatake si Lucio. Binutas niya ang supot at kinuha ang asin sa kasinabuyan sa mukha si Lucio. Umangil si Lucio at tila nasunog ang kanyang muka. Tinulak siya ng malakas ni Tio Lambert at napalugmok siya sa isang tabi. Dali-daling binuksan ni Tio Lambert ang pinto at hindi na niya hinintay na makabangon si Lucio at makabawi ng lakas. Humihingal siyang lumapit kay Tio Martin. Hindi na siya nagpaliwanag at inutusan niya ang kapatid na lumabas ng bahay. Nakita pa sila ni Liza at ni Yayang kumain na muna bago umalis, subalit hindi nagpapigil si Tio Lambert at nagpasalamat na lamang siya sa alok nito. Nagmamadali silang lumabas ng bahay ng kanyang kapatid at patakbo silang lumayo sa bakuran. Subalit paglingon ni Tio Lambert ay nakita niya sa kanyang likuran si Lucio na galit at sunog ang kalahating muka. Kahit medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Tio Martin ay pinilit niyang tumakbo. Papalapit sa kanila si Lucio, kaya kinuha ni Tio Lambert ang bawang sa kanyang sisidlan. Pumutol siya ng isang piraso at inihagis kay Lucio. Napaatras ito at napahinto sa pagtakbo sa sobrang gulat. Hindi na lumingon ang magkapatid at sumuot na sila sa may kasukalan. Sa pagkakataong yun ay hindi na sila nasundan ni Lucio, subalit nanghihina na rin si Tio Martin, kaya inalalayan siya ni Tio Lambert. Nang makarating sila sa terminal at naramdaman ni Tio Lambert na may lagnat si Tio Martin, noong sipatin nito ang noo at liig ng kapatid. Kumausap ng driver si Tio Lambert at nag-abot ng bayad, kaya mabilis silang nakaalis. Nagpadiretso sa ospital ang magkapatid. Mabuti na lamang at kahit paano ay pinagpapawisan si Tio Martin, kaya bumababa ang kanyang lagnat. Noong makarating sa ospital ay inabutan nilang magkapatid ang kanilang ina, pati ang kapinsang si Tio Enrico na nagbabantay sa kanilang ama. Sa kinabukasan pa pala pwedeng ilabas sa ospital ang kanilang ama, kaya ibinigay ni Tio Lambert ang pera sa kanyang ina. Minabuti nilang wag na munang umuwi sa bahay dahil posibleng masundan sila ni Lucio. May natirang sukli sa pera kaya nakabili din ng gamot para kay Tio Martin. Nagpasalamat ang kanilang mga magulang dahil natulungan nila ang kanilang ama na maipagamot sa tulong ng pagkukusinero sa mga handaan. Hindi na pinaalam ng magkapatid ang totoong nangyari sa kanila sa loob ng baryo dahil ayaw nilang mag-alala na may masamang mangyari sa kanilang ama na makakaapekto sa kalusugan nito. Kinabukasan nakauwi sila ng matiwasay sa kanilang bahay. Hindi lumabas sa buong maghapon ng magkapatid at pagsapit ng gabi ay nagsunog sila ng goma sa labas ng bahay. Nagsaboy silang magkapatid ng asin sa bawat sulok ng kabahayan at naglagay sila ng bawang sa mga bintana. Sinigurado nilang walang lulusutan ang aswang sa loob ng kanilang bahay. Tinanong sila ng kanilang mga magulang kung bakit sila naglalagay ng asin at bawang sa buong kabahayan. Kaya napilitan silang magtapat ng buong katotohanan sa mga ito. Nagulat ang mag-asawa at ganoon na lamang ang pasasalamat nila sa Diyos sa katatagan at katapangan ng magkapatid na makipaglaban at makaligtas sa mga aswang sa liblib na baryo. Lumipas ang ilang araw ay hindi na sila ginambala at sinundan ni Lucio. Wala na ring residente ng liblib na baryo ang nangalok at umarkila sa kanila bilang kusinero sa handaan. Dumating ang araw na kinasal si Tio Martin at nagkaroon na din siya ng permanenteng trabaho. Bumukod siya sa kanyang mga magulang at nagpatayo ng sariling bahay para sa kanyang bagong pamilya. Patuloy pa rin si Tio Lambert sa pag-i-extra bilang kusinero sa mga handaan. Hindi naman siya nalulungkot kahit wala siyang kasintahan.
Nag-focus na lamang siya sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Dumating ang isang araw at may isang mayamang negosyante ang umarkila sa kanya para makapagluto siya sa pista sa gawing Ilocos. Malaki ang inalok sa kanyang bayad kaya naman hindi siya nagdalawang isip na pumayag sa naturang trabaho. Isang biyaya ng Diyos ang panibagong trabaho para sa kanya. Kinaya naman niya ang pagluluto kahit hindi na niya nakasama si Tio Martin. Alam niyang darating ang panahon na kailangan na niyang mag-isa at tumayo sa sarili niyang mga paa. Napaswerte pa siya noong makilala niya ang kapatid ng negosyante na si Maria Elena. At noong araw ng pista ay nahulog sila sa isa't isa. Lalo pat natikman ng dalaga ang mga inihain niyang mga putahe. Inalok pa siya nito ng trabaho bilang magluluto sa sariling restaurant na pinamamahalaan nito. Bagay na kaagad tinanggap ni Tio Lambert dahil siguradong araw-araw niyang makakasama at makikita ang dalaga. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Binasbasan naman siya ng kanyang mga magulang at nagsimula siya ng panibagong buhay sa Ilocos. Naisip niya na isang malaking oportunidad ang naghihintay sa kanya, kaya hindi nila ito dapat palampasin. Lalo pang umigting ang paningin niya kay Maria Elena noong araw-araw silang nagkikita sa trabaho. Naging inspirasyon ni Tio Lambert si Maria Elena, kaya masigla siyang nagtatrabaho at may lakas siyang makayanan lahat ng hirap sa pagluluto at pagseserbisyo sa mga customer. Nilakasan niya ang kanyang kalooban at niligawan niya si Maria Elena at hindi nagtagal ay nasungkit din niya ang puso nito. Naging magkasintahan sila at tinuruan din niya ito ng pagluluto ng masasarap na putahe. Botong-boto sa kanya si Ginoong Alfredo na kapatid ni Maria Elena dahil sa bukod na masarap siyang magluto ay masipag at maabilidad siya. Kita rin nito ang matyaga niyang pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal ay nakaipon si Tio Lambert ng malaking pera na itinulong niya sa kanyang pamilya. Sipag at determinasyon ang naging puhunan niya upang mapagtagumpayan ang buhay. Nagplano na rin siyang pakasalan si Maria Elena at umuwi siya sa kanilang probinsya kasama ang dalaga. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang at lubos naman nila itong kinagiliwan. Lumipas ang ilang buwan at nagpakasal na din sila at nabiyayaan ng 2 anak. Malaki ang pasasalamat ni Tio Lambert sa Panginoon dahil hindi siya nito pinabayaan at nailagay pa niya sa kapayapaan at pinuspos ng biyaya ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Tio Lambert. At sana ay may napulot kayong aral batay sa kanyang karanasan sa liblib na baryo ng mga aswang. Nawa ay nagsilbi din itong inspirasyon sa karamihan